Mga features na dapat na-activate natin sa isang Android phone. Umpisa na natin. Ang maganda sa Android, kahit na mura pa yung phone or mahal yung phone or flagship, iisa lang yan. Nag-iba lang talaga sa hardware. Pagdating sa mga apps na pwede natin install sa mura, ganun lang din naman yung pwede natin install sa mahal. That's why I recommend na kung ano man yung sinasahod natin, ilalabas natin yung mga expense natin doon, tapos yung 30% or 50% ng natitira, yun yung magiging budget natin sa phone. Kasi hindi naman natin kailangan talaga bumili ng mahal na phone. Especially kung Android. Gawin natin example is 100,000 na sahod. Ilabas natin yung expense natin sa sarili at saka sa family natin. Sabihin natin 40,000. Tapos may natirang 60,000. Tapos yung kalahati na lang nun yung kukunin natin para maging budget ng phone. Bali 30,000 yun. Yun bali yung isaset nating limit sa pagpili ng phone. Mas mababa or mas mura, mas maganda. Kasi pagdating sa Android, hindi naman natin kailangan talagang bumili ng mahal. As long as ma-meet niya yung pangangailangan mo, pwede na yun. Kaya lagi nire-recommend ko rin yung Motorola. Kasi ako naman, check ko talaga yung specification ng ng bawat phone. Tapos laging mura talaga dun sa Motorola. Kung same specification compared to other brands, dumodoble yung presyo sa ibang brands eh. Okay, so tuloy na tayo dito. Sa settings ng mga Android phones natin, pare-pareho rin natin makikita yung mga ipapakita ko dito. So, umpisahan na natin dito sa autofill. Personally, ang ginagamit kong password manager is yung Avira Password Manager. Pero for the sake of this video, dun tayo sa default. Ang gagamitin natin dito is yung Google Password Manager. Para makita mo kagad yung app, pwede mo install yung Google Password Manager. Open mo lang yung Google Play Store, i-search mo yan, then tap mo yung install. So ito na yung mga accounts ko sa loob ng Google Password Manager. Andyan sa loob niyan yung username, email, at saka yung password ng bawat account ko. Marami kasi sa ating OFW ang nakakalimutan ng password. So para hindi natin makalimutan yan, isa-save natin dito. Doon sa pinakauna, nakatago lang dito, pwede itatap natin yung add new password. Ito nga pala yung mga nakasave na. So lilitaw dito yung username at saka yung password ng MySSS natin. Tapos, ang maganda dito, pagdating sa note, dapat ilagay natin dito yung SSS number, secret question, secret answer, at iba pa mga information na dapat matandaan natin sa bawat account natin. Ito naman pag gumawa tayo ng bagong password account. So, ilalagay lang muna natin dito yung website kung anong account yan. Kunyari, facebook.com. O kaya, piliin mo na lang yung app na Facebook. Then, ilagay mo na yung username at saka password ng Facebook account mo. Tapos, kung gusto mong gumawa ng strong password, kasi I do not recommend na pare-pareho yung password mo sa lahat ng mga accounts mo. Dapat magkakaiba. So, mas maganda palitan mo yung password ng Facebook mo. Ang gagamitin mong password is yung lilitaw dito. Pag tinap mo yan, maglalabas na siya dyan ng combination ng small letter, capital letter, number, at saka symbol. So, para maging mas secure din yung account mo, kung yan yung gagamitin mo. Tapos, ayun, pagdating sa mga notes, yung mga importante na bagay na dapat mo matandaan sa account mo na yun, ipapasok natin dito. Kung bank account yan, ilagay mo yung bank account number, tapos yung address, mga ganyan. So, dito natin ilalagay lahat yan na anything related dun sa account na to. Okay, so next naman tayo. Dito tayo sa Google Wallet. Itap natin yung open dito. Or buksan mo yung Google Play Store, i-search mo Google Wallet, tapos install mo lang. Or tap mo yung open. Kasi usually sa mga Android phones, naka-install naman agad yung Google Wallet app. So ganito yung itsura ng Google Wallet app. So ang papasok natin dito is yung mga Philippine ATM cards natin na eligible, katulad ng mga credit cards, mostly credit cards, pero may mga ATM cards. So ito yung listahan ng mga pwedeng ipasok sa Google Wallet app. So andyan yung BPI, Union Bank, yung mga debit cards, tapos GoTime. Ito yung recently na kinontent ko, kaya nire-recommend ko yung GoTime kung OFW ka. Tapos GCash kung meron kang physical ATM card. China Bank, pwede din yung debit card. Yung Wise PH, para to sa mga sa VA, yung mga sumasahod in dollars. At saka Z credit card. Maliban sa mga credit cards, pwede din tayo magpasok ng iba pang mga kailangan natin mga personal informations natin. Katulad ng SSS, Landers Membership, 7-Eleven Membership, Pag-ibig Membership, Falcon Flyer Membership, tapos Saudia,
Vietnam Airlines, and Philippine Airlines membership. Para mapagdagdag tayo, itap lang natin yung plus sign dito. Tapos ipapasok na natin kung ano yung gusto natin ipasok dito. May 4 na category dito. Kung mga ATM cards, ito. So, pagdating sa Saudi, maraming ATM cards ang pwede natin ipasok dito sa Google Wallet. So, i-check mo na lang kung eligible yung ATM card, Saudi ATM card na hawak mo. Or subukan mo na lang. Kung na-reject, so hindi pwede. Ang gagamitin mo nun is MadaPay app. Pero kung pumasok dito, mas maganda kasi magagamit mo na yung Google Wallet sa pagbayad sa mga tindahan imbis na MadaPay app. Tapos sa public transit pass, hindi ko alam. Pero dito sa mga loyalty card, dito tayo marami may papasok. Gamit na gamit ko yung Google Wallet pagdating sa mga boarding pass. Kung pag magbabakasyon sa Pinas, yung boarding pass ipapasok ko yan sa Google Wallet tapos yun na ipapakita ko dun sa check-in counter. Halos lahat ng airline is eligible na ipasok dun sa Google Wallet app. Pati yung mga travel apps, kunyari Trip.com, Agoda, andyan yan sa loob. Pwede natin ipasok yan sa Google Wallet. Tapos ito rin yung mga loyalty cards. Ito yung mga unsupported pero pwede pa rin natin ipasok dun sa Google Wallet app. So ang gagawin natin dito pagdating sa mga loyalty cards, kunwari bumili ka sa 7-Eleven. So ipapakita mo to pag bibili para ma-record yung points ng transaction mo. Pagdating sa SSS ng Pag-ibig, pinasok na lang din dito para in case in the future na kailanganin ko yung SSS number ko. So pwede ko ipakita na lang itong SSS card ko na to. Hindi nga pala to valid ID. Bali nandyan lang sa loob yung SSS number natin at saka yung Pag-ibig number. Next naman tayo. So itong Find Hub app. So pwede mong i-check sa Google Play Store, i-search mo na lang Find Hub, tapos install mo kung wala pa. Kung ano, open lang natin. Ito yung way para makita natin yung exact location ng phone natin. So kung mapapansin mo, may mga nagko-content na nawawala yung phone, tapos hinahanap nila, pinupuntahan nila yung mismong location ng mga kung saan nakita yung phone. So, mas maganda pinagpa-practicean mo rin to. Make sure na gumagana. Itatap mo yung GPS, i-search mo yung, kunyari dito sa akin, nandito yung Razr 60 Ultra, ito yung phone na gamit ko. Tapos yung Lenovo Idea Tab Pro. So, chinek lang, tinap ko yung play sound. Kasi may mga error pa dyan sa umpisa na kailangan natin i-allow yung allow nearby device, parang ganyan. Pati yung Moto G56 5G. So, ito, chinek ko lang, tinap ko yung play sound para ma-make sure ko lang na connected yung phone ko na hawak ko sa pag-trace kung nasan yung iba ko pang devices. Tapos nandito sa mapa yung exact location nila. So yun sa akin kasi yung 4 na devices ko, yung 2 phone, isang tablet at saka yung earphone is magkakasama lang dito sa bahay. So ganyan yung itsura. So ang mangyayari niyan, para mapag-practice natin, itap mo yung play sound. Tapos, kung magka-problema man yung isa sa devices mo, nawala, itatap na natin yung mark as lost. O kaya, kung worst case scenario, hindi na natin ma-recover yung tablet natin o yung phone natin, itatap natin yung settings, tapos ipa-factory reset natin. Yan. So, pag tap natin ng settings, dito natin makikita, factory reset Lenovo Idea Tab Pro, para hindi na nila magamit or ma-secure natin yung laman ng tablet na nawala. Need natin siguraduhin na nagwo-work properly yung Find Hub app sa loob ng phone natin. So punta lang tayo sa settings, i-search natin Find Hub, tapos ang hahanapin natin is ito yung itsura. Dapat naka-activate yung Allow Device to be Located. Tapos itap lang din natin yung Remote Lock. Tapos ayun, dapat naka-activate din doon. Tapos yung Find Your Offline Devices, dapat ang naka-select dyan is yung With Network Everywhere. Para kahit na walang internet yung phone mo, makikiconnect siya sa mga Wi-Fi para ma-check kung nasan yung exact location niya. Ang maganda pa rito, pwede tayong pumunta sa android.com/lock, tapos i-enter lang natin yung mobile number natin para ma-lock yung phone in case na mawala. Useful to, kunwari malayo ka sa bahay, kunyari nasa kalsada ka pa, so pwede kang makilogin or maghanap ng computer shop, puntahan mo kagad to para i-lock yung phone mo. Tapos magpasok ka lang dito ng security question, mamili ka doon, tapos ilagay mo yung tamang sagot para magkaroon ka lang ng additional security feature sa phone mo na to. Tapos dapat naka-activate din to, yung secure power off, para pag susubukan patayin yung phone, mag-require mo na ng lock screen. Ito naman yung pinakahuli, privacy. Show sensitive content only when unlocked. Importante yan para pag naka-lock yung phone mo, hindi lumalabas yung mga OTP.